Ginoong Raul Eduardo Romulo, ang Chief Finance Officer po ng San Miguel Corporation Infrastructure. Maganda umaga po, Sir Raul. Magandang umaga naman sa inyo, Sir Ted, at sa mga taga-subaybay ninyo. Apo, and thank you for your time. Sige po, nung pong Friday, sabi po sa amin ng taga-DOTR, yung pong proposal ng LGU sa San Jose del Monte, Bulacan, para po daw sa realignment dito pinakadulo na stretch, yung last station dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan, ay pag-uusapan ninyo ng DOTR at maging ng LGU. Tapos na ho mapag-uusap dito, sir? Hindi pa pero alam mo, kasama ng DOTR yung pag-uusap namin sa LGU. Yung mga agam-agam ng San Jose del Monte, Bulacan, local government, tama ho din naman yon. Pero alam nyo, nadaanan din namin yun sa Quezon City local government. Yung mga sinasabi nilang dadaan sa mga struktura, gugulo yung traffic. Pero alam mo no, nagawa naman namin sa mabuting paraan yung pag-uusap na coordinate namin sa Quezon City local government at saka sa MMDA yung proper traffic alignment at traffic management para maiwasan naman yung masyadong magulo. Sa umpisa medyo na inaamin namin medyo magulo yung traffic, pero habang tumatagal naman yung proyekto, na sasanayan naman ng mga motorista na yung mga tamang daanan ng mga exit at na nasusundan naman. At gusto ko lang pa-emphasize na pangsamantalaan lang naman itong mga problema at in the long run talagang giginhawa talaga yung pagduloy ng traffic. Okay. So sir, kung sakasakali lang po na magkakaroon ng realignment dito at iibahin na ang lokasyon nitong Station 14, ang pinakadulo nito, na naman mga ilang buwan po ang magiging delay sa proyekto at yun bang gastusin dito, papaano po ang usapin po ng gastos? Alam mo nyo, every day na nadidelay yung project, tumataas yung metro ng paggagastos. Yung gagawin ho namin hanggang 2025 matatapos na namin lahat ng 12 stations. Yung Quezon City leg pag fourth quarter maumpisa na namin na patakbuhin yung mga tren. Yung may ipit lang yung station 13 at 14. Hopefully yung station 13 doon sa umpisa ng San Jose Bulacan, mga 2026 pa yung projected na bubuksan. Kung hindi sundan yung original alignment namin na approve ho ng NEDA, babalik ho kami sa NEDA, mag-uusap uli kami ng local government at saka ng DOTR. Siguro aabot ng at least 2028. And yung gastos niyan, di bali na yung gastos sa San Miguel, yung gastos at yung sayang sa mga pagtatakbo ng buhay ng mga Pilipino na daan-daan na libo na dadaan sana dyan, yan ang mapupurwisyo ho. Kasi alam nyo ho, ang tagal na namin na pinagtutulungan itong project, naipit ng mga right of way, at saka nung ng pandemya tumigil yung construction. So yung additional na delay ho na kailangan usisihin uli ng gobyerno, ng national government, at saka yung kukuha na naman ng bagong right of way, tatagal yan at least hanggang 2028. So isipin mo, nag-umpisa kami dito ng 2013. Yung mga nabuhay noong 2013, makakasakay na ho ng 2028 ho. So, medyo matagal talaga to. At habang nangyayari yan, dumadami yung sasakyan sa kalye. Ito yung na-construct namin para hindi masyadong pasukan ng Metro Manila ng mga kotse. Doon na lang ho sa Bulacan, tapos sasakay na lang kayo papasok ng Metro Manila. Okay, so sir, para ho mas maintindihan na nakararami, ang total number of years na delay ditong proyekto, tama po ba sir na magmula nang ito'y
pinlano hanggang sa nagkapirmahan dito po sa proyektong ito, aabot na po sa 21 years as of today. Tama ho yun. Yung nag-umpisahan namin presyo na na-approve ng NEDA, roughly a little over $1.5 billion. Yung nagastos na ng San Miguel, close to $990 million na. Kaso tataas pa yan. Yung right-of-way acquisition pa, kung bagong alignment, mahirapan na naman yung gobyerno niyan, no? So tatagal na naman yung pag-complete nitong construction. Pero di bali na nga yung gastos sa San Miguel, yung gastos at sayang kung sa mga libo-libo na Pilipino na sana gagamit nito, ay nasasayang na ho. Opo. Doon po sa right-of-way acquisition, magmula po na magsimula itong proyekto, ilan na po kung nabibilang nyo sa iyong mga daliri ang naging problema nyo sa mga right-of-way acquisition? Actually, yung buong Quezon Avenue, hindi naging problema yon kasi government-owned lahat yan, yung right-of-way. Sa gitna pa ng kali na ginagawa yung tren, no? Nahirapan lang kami doon nung unang-una yung sa ilalim ng Quezon Circle kasi syempre memorial yan. Pero tinulungan kami ng local government at saka yung city administration na makuha yung mga permit at nadaan naman sa magandang usapan, nagawa ho din namin. Nahirapan kami doon sa mga pagdaan namin sa mga makikitid na kalye, paglampas ng Quezon Avenue papuntang Bulacan ho. Kasi makitid doon. So medyo nahirapan kaming kumuha ng right of way kasi natatamaan yung mga ibang gusali at saka yung mga ibang negosyo, nagagahol. Pero nagawa naman ho namin ng paraan sa pag-uusap ng mga negosyante, stakeholder at saka yung local government. Tinulungan kami talaga ng gusto. Opo. Yung pong naging problema ninyo doon sa acquisition ng dapat po ay depo sa San Jose del Monte, Bulacan. Ano po ang nangyari doon, sir? Can you refresh us? Yung unang alignment ho, dapat dire-diretso ho sa dulo ng San Jose del Monte, Bulacan. Kaso hindi na i-deliver ng gobyerno yung unang right-of-way, yung subject land. So, tinulungan kami ng national government para kumuha ng mga alternative areas para sa depot. Kasi doon magiging bagsakan sa dulo yung envisioned na ITT at ultimate depot sa Station 14 sa dulo. Nung hindi na may deliver ho ng national government dahil sa mga ibang one reason or another, gumawa na lang kami sa tulong ng national government ng alternative depot na ginagawa ngayon sa Station 12 at in between Station 12 and 13. So doon na ilipat. Doon kami next to the reserve, the water reserve ho. At yan, tinatapos na ho. Okay, so between Station 12 and 13, ito po ay doon sa Quirino Elevated Station natin. Ito hong sa Milagro area na po, itong depot. Sa Milagro na ho yung depot natin. At ito ay tinatapos na. Ito yung dinaanan na binisita ho ni Secretary Jimmy nung nakaraan araw ho. Okay. Kasi po may kahalagahan kung bakit na ang original depot nito na 33.2 hectares diyan sa Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan, ay kasama nga po sa disenyo. Basically ho, ang naging problema doon, yung presyo ng lupa na yung pong zonal value niya ay 200 pesos per square meter at nung magkakaroon na po ng expropriation, naging 1,800 na ang presyo. Nag-increase ng 5 times. So, syempre, yung gagastos nito, mag-deliver ng right-of-way yung gobyerno ho. Medyo napakataas bigla yung presyo ng babayaran. So, pinag-isipan ho na mabuti ng gobyerno na imbes na gastusin ng ganung kalaki, humanap na lang ho ng alternative na site na makakasya sa original
at hindi lalayo sa original project cost ho. Pero tatamaan din yung mga original cost dahil nga sa mga extrang gastusin na ho to. Okay, itong bago pong dipo, mas maliit na po ang lupain nito at magkano po, totoo ho ba na dito hindi pa ito actual na nababayaran at nag-aabono dito sa San Miguel para makuha na po yung yung possession of the property? Opo, inabunuhan na ho namin ng San Miguel para hindi na masyadong tagalan yung project. As I said earlier, nagastos na ho ng San Miguel close to $1 billion na ho. So, $990 million na po. Opo, I hope you don't mind us knowing, dito po sa Lagro Dipo property na ito, kasi po sabi nga ng taga-DOTR, matagal kapag gobyerno magpoproseso nito, aabutin tayo ng dekada-dekada na naman. So, magkano po munang inabunuhan dito ng San Miguel Infrastructure? Wala ho akong exact figure, no, pero papadala ko sa inyo yung figura pag nakuha ko sa opisina po. Okay. Ano ang effect nito? Kasi mga kapatid, yung binabanggit po ni Sir Raul dito na ITT, ito yung Intermodal Transportation Terminal. Ang design ho kasi nito, pagbaba mo doon sa pinakahuling station, meron ditong highway na itatayo. At the same time, may istasyon doon ng mga bus para sa iyong interconnectivity na sa ibang mga lugar, di ho ba? Parang medyo flawless ang biyahe mo. Pag landing mo sa dulo, meron ka masasakyan kaagad sa iyong iba pang mga pupuntahan, pati ho yung kalsada papunta dito sa NLEX. So ano ho nangyari ngayon dito, sir? Dahil po inilipat ng lokasyon yung dipo. Hihiwalayin na namin ho yung kasi hindi na pwedeng isang bagsakan na lang kasi lumiit nga yung lupa. So yung bus terminal ay gagawin sana doon sa 13, no? Sa station 13. Bababa sana yung mga pasahero doon at lilipat, ipaparada na doon bababa sa mga bus, tapos lilipat sila sa MRT para dire-diretso na lang ho sa pupuntahan nila. So instead of having it seamless, may one stop pa ho sila. So na-inconvenience yun ng konti, pero that is the best alternative that the national government and the proponent was able to secure. Okay, I sit down corrected, hindi flawless, seamless ang tamang word na dapat gamitin po dito. Sir, doon pa lang po sa pagbabago nga ng original po na plano approved by NEDA, na sa huling, dahil na andun yung dipo, malawak ito, 33 hectares, tatayo ka nitong Intermodal Transportation Terminal. Anong sakit ng ulo ninyo dito? Nung hindi namin makuha yung lupa, siyempre yung plano nag-iba. Para hindi iba yung alignment, pinaghatian na lang namin yung bus depot at saka yung sasakyan at saka yung mga lalagyan ng train. Yung instead of it being one-stop convenience para sa mga pasahero, magiging two-stop ngayon, no? Kasi siyempre lumiit yung lupa na instead of 33 hectares, lumiit ho ng konti, no? So at saka hindi contiguous. So kay hiniwalay ho namin. Opo. Sige, so kailan po dito po sa inyong pagbabago, kailan po matatapos yung component na ito? Yung as I said earlier, yung sa may 13th station, 13 doon sa may bus depot. Hopefully matatapos ho namin yan ng 2026. Kung makuha namin lahat ng permit at saka no objection sa San Jose del Monte, Bulacan ho, yung local government. And we're hopeful na mangyayari ho yun. Kasi kailangan namin kumuha ng permit at saka no objection at notice to proceed. Dahil papasok yung mga kontratista namin para maglipat ng utilities.
hindi lang yung yung right of way issue, kasama sa right of way yung paglipat ng kuryente, paglipat ng tubig, paglalagay ng mga pilote, yung mga so medyo mabusisi ho yung yung proseso. Kung hindi namin maumpisahan kaagad, syempre aatras na aatras yung target ho namin. Okay, so habang hindi pa po official resolve itong request ng LGU ng San Jose del Monte, Bulacan para po dito sa remaining stretch nga po from Station 13 to Station 14, kailan po makapagsisimula ang actual na operasyon ng biyahe at least from Quirino Station 12 patungo po ng Station 1 sa North Avenue? Pipilitin ho namin yung Quezon City leg na matapos at maumandar ng fourth quarter ho ng 2025 o kaya kung mag-slide ng konti ng first quarter ng 2026. Yung buong 1 to 12, lalabanan ho namin para matapos, para magamit na ho ng mga tao. Ito hong common station, kailan po matatapos ito? Dahil ito na po dapat nga ang magiging daan para kung gusto kong mag-change train papunta ng MRT3 or LRT1, doon ako pupunta. Oo. Yung station 1, 2, 3 at saka yung 12 sa 2025 namin tatapusin. Yung station 8 to 11 itong taon na to, matatapos na. So, yung buong set ng Quezon City leg, yung Station 1, yung common station, hanggang Station 12 sa 2025 fourth quarter. Talagang yan yung target namin para mapilitan, tumakbo na para sa mga tao. Opo, yung kumbaga best effort na po ito. Sir Raul. Pero dapat din siguro natin malaman din na before pa ho itong mangyari itong issue ng realignment diyan sa San Jose del Monte, Bulacan, nagkaroon ba ho ng una pang adjustment sa design ng MRT7 doon sa pagbabago ng lokasyon ng common terminal, ng common station? May adjustment ho ng konti kasi yung original station ng MRT7 nasa SM City side, SM side, no? Tapos naiba nung panahon ho ni President Aquino na ilipat sa Trinoma ng Ayala side, no? So nung panahon ho ni President Duterte, nag-usap-usap lahat ng mga party, tapos nagawa ho ng paraan na yung common station na lang itapos para hindi na maipit yung mga pasahero, ginawa na lang ng yung station sa Trinoma, Ayala side connecting to the SM side, no? Pero lumaki ho yung platform para mai-connect namin doon sa kabila. So sir, dito ho sa pangkalahatan na nagiging problema sa konstruksyon ng napaka-importanting proyekto para sa ating mga kababayan, ano po ang nagiging kaisipan dito ng isang kumpanyang tulad ninyo na nakipagkasundo kayo, may plano na't lahat, naprobahan na po ng NEDA, and then habang ginagawa ito, may mga gantong pagbabago magmula doon sa common terminal, binago yung alignment, ginawang papunta na ng Trinoma, bagamat ang unang original ng plano ho ninyo ay dito po sa SM. At ito na nga po ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Alam nyo, ang mandato namin galing kay President, the Chairman, si Ramon S. Ang, ay para sa bayan na, para for nation building. At yung vision ho at yung namin, yung malasakit. So, para sa Pilipino ito, sa kakabuti ng Pilipino, lalabanan ho at tatapusin namin lahat ito. Pati yung mga kalye at tollways namin, pursigido kami mag-expand, mag-improve para makonect lahat ng mga baryo at syudad sa mga puntahan na importante. Yung airport na nasyonal na pinakamalaking proyekto ng bayan,
inangkin na ng San Miguel na dapat gawin ng gobyerno, pero kami rin magtatapos niyan. So, para sa nation building at hindi kami naglalabas ng pera sa ibang bansa, yung kumpanya namin, dito talaga namin ilalagay sa Pilipinas para sa Pilipino. Sir, ito ho ay PPP project, itong MRT-7? Ito yung derivation ng BOT. It is a big TOM, big operate transfer, which is part of the national priority projects na PPP. Okay, so build, operate, and transfer. Ilang taon po ito na pangangasiwaan ninyo at ibibigay nyo sa gobyerno kinalaunan? Yung concession ho nito, pag natapos na ho namin yung substantial completion, ay 25 years, no? Para pag-umpisa ng takbuhan ng complete stations 1 to 14, 25 years from then, tapos ililipat sa gobyerno. Okay, and nung pong ito'y pinag-aaralan, more or less po naman that time, meron ba kayo pinag-uusapan na dito na pamasahe? Kasi habang nagtatagal, habang lumalaki ang gastos, yung return naman sa investor na pamasahe. May final grid ho payment ho 'yon. Pero it is adjusted sa inflation. So nung na-approve ito nung 2012 ata, yung IRR na dapat na mapunta sa concessionaire is below 12%. Anything over 12%, hahati kami sa gobyerno. And then anything above 15%, lahat pupunta na sa gobyerno. And yung price per passenger is also dictated by the inflation of the country. So depending, may formula ho yun. So kung mag-ooperate na kami sa 2028, may formula ho dyan from 2028 plus the inflation rate of what the price adjustment will be. Okay, so hindi maitatanggi po, Sir Raul, dito na kapag habang tumatagal nga, yung pamasahe po dito, tataas ng tataas, palaki ng palaki. Eventually nga po dito, yung pamasahe. Fractional lang ho yung tataas, depende sa inflation. Kung bumabago yung inflation, hindi rin tataas din yun May computation ho, yung may parametric formula ho yun. Okay, sige po. Sir, ito pong ano ang technology na ginagamit po natin dito? Saan galing po mga bagon nito, mga train nito? Yung mga train nito, gawa ho sa Korea. Ito yung gawa ng partner namin sa construction side, yung contractor. Hyundai Rotem ho, yung gumagawa ng signaling system at saka yung mga tren. Okay. Nung pinuntahan ho namin ni Secretary Jimmy, nakita niya yung state-of-the-art trains, very impressed ho siya. Okay, and then itong technology ito at saka mga bagon na ito, naandyan na po ang lahat na pangangailangan nyo sa bagon? Nakagarahe na po ba ito o paano po ang pagpaparating ho dito para po, at ilang bagon po ito at any given time ang maaari pong mag-transport ng mga mananakay at ilang pong daang libong mananakay po makikinabang? Right now, yung total number of train sets na pupunta dito sa Pilipinas in order namin is 36. Yung nasa depot na namin, yung na-deliver na ho, 21. So the balance of the train sets, another 6 will be delivered this year, and then by next year we will complete the whole 36. Yung tatakbo ngayon each way is 3 sets of 3. So nine trains back and forth yan, headway of 3 to 5 minutes per train set, no? Yung estimate namin na makikinabang dito is between 250 to 400,000 people daily. Opo. Ito ho lamang ay 23 kilometers po na stretch? Yes, 22 and change, almost 23 po. Okay, so in case sumakay ka sa point 1 to the last point, ilang minuto ang biyahe nito including sa stops na sa lahat ng istasyon? Including stops ho, at most mga 30 minutes.
From San Jose del Monte all the way to Trinoma, no? Yes, all the way to the common station po. Okay, may tanong lang po si Chacha. I hope you don't mind, sir. Opo. No, Ye- no, no, go ahead, Ma'am Chacha. Yes, good morning Sir Raul. Kanina no, dun Morning. sa simula ng usapan niyo po with Manong Ted, binabanggit niyo nga nagsimula po yung project 2013, hopefully matapos by 2028 yung final plan for MRT7. Sabi niyo rin kanina, yung mga nabuhay nung 2013 pwede na po makasakay sa MRT7. So sakit po talaga ng ulo itong pagpapalit ng administrasyon, ano? Kasi parang kada palit nagkakaaberya dun sa proyekto. Unfortunately ho, ma'am, pagpalit ho ng administrasyon, nagpapalit ho ng secretary ng ahensya. Oo. Minsan, nagsasama din siya ng mga ibang undersecretary. So, pag-aaralan uli nila yung plano, pag-uusisi ng alignment at saka yung mga ibang costs. Doon ho sa pagre-review, medyo doon kami natatagalan. Pag naiiwan naman ho yung mga undersecretary at ASEC, yung institutional knowledge na iwan na din ho. So, mas mabilis ho tumakbo yung proyekto. Pero yun yung problema ho ng mga infrastruktura na project. Yung unang-unang problema ho yung right of way. Pag hindi na asikaso yung mga right of way, medyo doon talaga tatagal yung mga project natin, no? So, buti naman yung mga pinanganak na ng 2013, makakasakay na ho ng MRT7 sa 2028 pag natapos ho namin ng 2028, no? At saka yung mga nagawa na ng mga gusali at sa mga bahay doon sa alignment, lahat na sila makikinabang na ho dyan. Okay, sige po. So sir, ito pong binabanggit nyo ng mga nagiging problema sa gantong uri po ng mga proyekto. Meron pa ho bang mga parating na mga proyekto ho ang inyong kumpanya, ganito rin po, na ngayon pa lang po may sakit na kayo ng ulo? Marami ho darating dyan, pero pinaplano na ho namin, kagaya ng ginagawang malaking airport sa yung New Manila International Airport sa Bulacan. Eventually magkakaroon din ng MRT yan, yung mula Bulacan hanggang CBD ng Manila. Pero ginagawa na namin, pinag-aaralan namin yung alignment na hindi tatama ng problema ng right of way. So natututo din kami na kagaya ng sa stage 3 namin, nung hindi namin makuha yung right of way sa gitna ng Manila, dumaan ho na lang kami sa San Juan River alignment. Mas mataas lang ang presyo ng pagtayo ng alignment, pero mas mabilis din matapos. So napapabilis din yung tapos ng project, no, yung completion ng project. So nakakahanap din kami ng paraan plus the new technology para mapabilis din yung completion ng project. Natututo na rin kaming gumawa ng mga paraan ho. Opo. Ang binabanggit nyo, yung Skyway Stage 3 project nga, na natenga ito kasi nga may problema sa acquisition ng right of way sa may Santa Mesa particularly, kaya kayo dumaan ng ilog. So sir, kumbaga bottom line po dito, in parting, kung ikukumpara po natin ang ating bansa sa ilang po mga papaunlad at umuunlad pa lamang ng mga bansa, mas mabibilis di hamak doon ang kanilang mga infrastructure projects, no ho. Dito po sa atin sa Pilipinas, mawalang galang lang kung mamarapatin po ninyo sa pagiging totoo lang, ano ho ba ang malaking problema natin dito kung bakit ang mga proyektong tulad nito na napaka-importante ay inaabot ng 2 dekada higit pa bago matapos? Alam nyo ho, marami talagang problema dito sa mga implementation side ng project. Yung unang-unang sinabi ko nga, yung right of way. At pinag-aaralan na ng national government at saka yung legislative side ng mga kongresista, mga senador, paano mapabilis ito? Kasi yung priority ng gobyerno talaga ngayon ay infrastructure, no? So naghahanap sila ng solution. And we hope they can speed up the process, especially when you have to exercise eminent domain of the sovereign, no? Yung isa,
ang lakas-lakas ng power ng local government. Minsan, na-overpower yung national government ng local government requirements. No? Yung pangatlo, yung permitting and licenses, yung ease of doing business. Matagal na ho sinasabi ng gobyerno na kailangan ayusin yan at bawasan yung mga steps para kumuha ng mga lisensya at mga permit. Ngayon, inaasikaso na ho ng national government and with the cooperation of the local governments, it is being implemented. Pero it will still take time. Pero let me take this opportunity po, Sir Ted, Ma'am Chacha, na magpapasalamat din kami sa lahat ng residente ng lungsod ng Quezon. Lalo na po sa inyong mga nakatira sa mga sites na dinadaanan ng ng alignment namin sa inyo, Sir Ted. Alam namin doon kayo nakatira at saka si Kabayan VP Noli De Castro. Shout out din kami sa mga taga Sierra Pura. Malapit na ho tayo matapos ng konting tulog na lang at pasensya at makakaranas na ho tayo. Maraming salamat po. Opo. Sige po. So sir, ano po ang inyong panawagan sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan? Ano po, ang kanila po kasing LGU doon, ito nga nakikiusap daw, no? Pero para din po sa kabatiran ng kanilang constituents doon, dito po sa proyektong ito, na hanggang dulo nga, hanggang doon sa kanilang lugar po, ang tapos ho ng release ng tren na ito. Go ahead, sir. Patuloy ho kami makikipag-ugnayan sa local government. Kasama ho namin yung national government at sa yung ahensya ng DOTR. Ang request lang namin sa local government ng San Jose ay mag-usap ulit tayo. Magagawa naman natin ng paraan yung traffic management at saka yung maiwasan natin yung disturbo sa mga business nyo. At nagawa ho namin ito sa Quezon City, no? Nagawa naman namin ng paraan. Magagawa ho natin to sa mabuting usapan para matapos na yung project na to, tapos makakadulos lahat ng mga taga Bulacan hanggang yung mga galing sa Manila pupunta sa Bulacan. It will open up more businesses to you once this is open po. Okay, sige po. So Sir Raul Eduardo Romulo, salamat sa inyo pong panahon at paliwanag sa aming pong programa at kami po nananalangin nga na maayos na ang lahat para po mapakinabangan na ito ng ating mga mananakay. Salamat po, sir. Salamat din po. Thank you po. Thank you. Si Chief Finance Officer ng San Miguel Infrastructure, Raul Romulo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.